Ang topic po natin ngayong gabi is all about hyper grace. Marami kasi mga ibang mga komentaryo na tayo daw full grace ay masyado daw hyper or hyper grace. Ang tanong kasi dito, ano ba talaga ang nature ng grace? Usually, pag sinabi pong grace talaga is hyper. Kaya lang naman nila na babansagang hyper grace ang full grace, eh, hindi nila matanggap na wala kang gagawin kaya hyper grace sa kanila yon. Okay? Ngayon ang tanong, gaano ba ka-biblical ang hyper grace? Una, bagsakan ko na kayo ng verse, no? Ang hyper grace po ay biblical. Hindi mo lang mababasa to sa English, pero mababasa mo to sa Griego. At sabi sa Romans chapter 5 verse 20, ito pag may nagtanong sa inyo, ang grace ba ay hyper? Yes, hyper ang grace talaga. Sabi rito no sa English version, sabi, moreover the law entered that the offense might abound. So tuwing daw tayo sumusunod sa kautusan, lalo tayo nagkakasala. Tapos, but when where sin abounded, kung namamaga ang kasalanan, grace did not much more abound. When sin abound, grace abound. Ang sabi sa o ibang version, NIV, the law was added so that the trespass might increase, but where sin increase, grace increase all the more. Ano ba tong all the more na to? Tingnan natin ngayon sa Greek. Dito tayo magkakatalo. Sabi dito, no, grace much more abounded. Ano? Huper perisio or huper perisio. Doon dyan kinuha yung word na huper o super perisio. Sabihin, sobrang biyaya. Hyper talaga ang grace. Pag sinabing grace, is grace hyper. Ano sinasabi nila na hyper daw tayo? Kasi alam nyo kung bakit nagiging hyper sa kanila ang grace. Kasi sa mata nila, pag sinabing grace lang, may gagawin. Nagtuturo sila ng grace, pero grace lang. Pero ang totoo niyan, ang nature ng grace is hyper kasi ang sabi sa Romans 11:6, maliwanag na iyon ay hindi dahil sa gawa, sapagkat kung ginawa ng tao ay siyang batayan, hindi na yung masasabing kagandahang loob. Hindi mo masasabing grace kapag nilagyan mo ng works. Sabi dito, no, and if by grace, then is it no more works? Kapag grace, walang works. Kung ang ay biyaya, walang works yun. Kapag ang grace, pinatakan mo kahit konting-konti lang na works, no? Hindi na regalo yun. O halimbawa, kaligtasan, regalo. Kapag sinasabi mo meron pang dapat gawin, hindi na biyaya ang kaligtasan. By works na ang kaligtasan. O, agaya nito, Ngayon, i-apply natin ang hyper grace dito. Isa-isayin natin. Yan ay napag-aralan na natin sa mga Bible studies natin. Pag sinabing grace, hyper talaga. Wherein sinabi kanina, huper perseo, nakalagay nakalagay dito, Romans 5:20. Ito, letra por letra. Where sin abound, grace o charis, much more. Ano daw yung grace? Ang grace daw, ang charis daw ay perusio. Super abound. Exceeding talaga. Hyper grace talaga. Kaya mga hindi naniniwala sa hyper grace, wag na kayong kakanta ng sukdulang biyaya. Huwag na rin kayong kakanta ng amazing grace. Amazing grace pa kayo. Hindi naman kayo naniniwala sa hyper grace. Kitang-kita nyo naman, biblical hyper grace is doon kinuha yung word na huper puruso o super. Super grace talaga.